Nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan ikaw na yung sinaktan, pero sa huli, ikaw pa rin yung lumabas na masama? Yung tipong, yung taong nanakit sa'yo, biglang nag-transform at naging biktima sa mata ng lahat. Kung oo, hindi ka nag-iisa at para sa'yo ang video na to. Pag-usapan natin yung masakit na katotohanan na ito. Some people will hurt you and then act like you hurt them. Ang hirap, di ba? Yung pakiramdam na ikaw yung nasugatan, ikaw yung nagtiis, pero sila yung humahagulgol at naghahanap ng kakampi. Para silang mga dekalidad na artista sa isang teleserye kung saan sila ang bida na inaapi. At ang mas nakakainis, ang galing nilang umarte. Bakit ba nila ito ginagawa? Unang-una, para iwasan ang responsibilidad. Mas madali kasing magturo ng daliri kaysa aminin na, oo, nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Ang pag-ako sa pagkakamali ay nangangailangan ng tapang at humility, dalawang bagay na kadalasang wala sa mga taong ganito. Kaya ang shortcut nila, itapon sa'yo ang sisi. Ikaw ang gagawin nilang kontrabida sa sarili nilang kwento. Pangalawa, ginagawa nila ito para sa validation at sympathy. Gusto nilang marinig mula sa iba na, kawawa ka naman, o tama ka, mali talaga siya. Nabubuhay sila sa simpatya ng ibang tao. It fuels their ego. Kapag nakakuha sila ng atensyon sa pamamagitan ng pagiging biktima, pakiramdam nila, kontrolado nila ang sitwasyon. Nagiging power play ito para sa kanila. At ang pinakamasakit na bahagi, kadalasan, nagtatagumpay sila. Bakit? Kasi marunong silang mag-manipulate ng kwento. Magbibigay sila ng half-truths, mga piling detalye na magpapalabas na sila ang lugi. Gagamitin nila ang emosyon, iiyak, magagalit, magpapakita ng labis na kalungkutan para makuha ang tiwala ng mga nakikinig. Samantalang ikaw, ano ang ginagawa mo? Kadalasan, tahimik ka na lang. Pagod ka nang makipagtalo. Pagod ka nang magpaliwanag. Alam mo sa sarili mo ang totoo at parang hindi na sulit ipaglaban pa sa mga taong nakapikit na ang mga mata at nakatakip na ang mga tainga. Dahil sa pananahimik mong yan, mas lalo kang nagmumukhang may kasalanan. Sabi nila, kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka lumalaban? Hindi nila alam, ang pananahimik mo ay hindi sign ng pagkakasala, kundi sign ng pagod at pagtanggap na hindi mo makokontrol ang isip ng lahat. Kaya, paano mo haharapin ang ganitong klaseng tao? Number 1, protect your peace. Huwag mo nang subukang patunayan ang sarili mo sa kanila o sa mga kakampi nila. It's a losing battle. Sila ang nagsulat ng script. At sa script na yon, kontrabida ka. Hindi mo mababago yon. Ang pinakamahalaga ay yung mga taong tunay na nakakakilala sa'yo. Sila ang mahalaga. Number 2, document, don't argue. Kung kinakailangan, lalo na sa mga seryosong sitwasyon, itago mo ang mga resibo, mga conversation, mga ebidensya. Hindi para ipamukha sa kanila, kundi para protektahan ang sarili mo kung sakaling lumala ang sitwasyon. Pero iwasan ang pakikipag-away online o sa personal. It will only drain you. Number 3, and the most important, trust the process of truth. Ang kasinungalingan ay may maiikling paa. Maaaring sa umpisa, marami silang napaniwala. Pero ang katotohanan ay parang araw, palaging sisikat. Sa paglipas ng panahon, makikita ng mga tao ang tunay na kulay. Ang mga taong nagmamanipula ay may pattern. Uulitin nila yan sa iba at doon unti-unting mabubuo ang puzzle at lalabas ang totoong kwento. Tandaan mo, ang pagiging biktima sa kanilang kwento ay hindi nangangahulugang talo ka. Ang tunay na panalo ay yung taong kayang matulog ng mahimbing sa gabi dahil alam niyang wala siyang nilokong tao. Ang tunay na panalo ay yung hindi nangailangan ng kasinungalingan para lang maging kampante. Ikaw yon, ang sugat na iniwan nila ay maghihilom. Ang sakit ay lilipas. Pero ang karakter mo na nanatiling buo sa gitna ng kasinungalingan, yan ang permanenteng tropeyo mo. So let them play the victim. You just focus on playing the survivor, the warrior who chose peace over pointless battles. Kung nakaka-relate ka sa pinag-usapan natin ngayon, i-comment mo sa baba ang salitang lalaban.
Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo.